Ang una nating pag-uusapan mga boss na shortcut command itong Z o yung zoom, no? O type lang natin yung Z tapos double enter. Ito yun mga boss, no? Ito yung zooming natin, no? Yung zoom in and zoom out, no? Ngayon kung hindi natin alam yung zoom, no? Yung Z, kung may roller tayo mga boss sa mouse, roller down up natin, i-roll lang natin, no? So ito yung zoom, no? Pero ang talagang command yan is Z tapos double enter, no? Ito yan, no? Zoom in tapos zoom out, no? Drag lang natin na downward, zoom out yan, upward is zoom in. Ang susunod na command mga boss, shortcut is yung namang P o yung tinatawag na pan, no? Then enter. Ayan. Ngayon mga boss, kung meron tayong roller yung mouse natin, no? I-press lang natin yung mouse natin, ito rin yung pan, no? Pero ang talagang command niyan is P. Then enter, so magiging kamay siya, no? I-press lang natin yung left button ng mouse natin. So ito na yon, napapan siya, no? Ngayon yung susunod yun namang erase, no? So yung erase, in naman siya, o select lang natin yan tapos E, then enter. Ayun yan, no? Yan yung erase, no? Ayan. So ang susunod yun namang U o yung tinatawag na undo. Ayun yan, no? Undo, ibig sabihin ibabalik niya yung nawalang object, no? O yung mga previous command, kung ano man yon, i-undo niya, no? O ang susunod naman yung offset, no? O naman yung shortcut command yan. Tapos specify offset distance, halimbawa 2. Ayan yan, no? So actually itong offset na ito na-discuss na rin natin sa mga previous video natin, no? Yung na-discuss natin yung iba't ibang mga commands, no? Ang susunod na command na dapat nating malaman yung syempre yung L, no? Type L, yan yung line, no? So kung paano ginawa yung plano na yon, yan yung pag-type ng line, no? O yung L, no? So na-discuss din naman natin yung paglagay-lagay ng eksaktong sukat ng line, no? Ayan yung shortcut command na L, yung line. Ang susunod na shortcut command na pag-uusapan natin yung C o yung circle, no? Pwedeng lagyan ng sukat yan, diameter, radius, which is napag-usapan na rin naman natin, no? Ngayon yung mga shortcut command lang naman yung pinag-uusapan natin. Ang susunod na pag-uusapan natin yung explode naman, no? Yung explode, type lang yung X. Halimbawa ito, yung rectangle na ito, buo siya, no? Kung gusto nating paghiwa-hiwalayin yan, ang command is X. Ayun, no? Yan yung explode. So ibig sabihin, pasasabugin niya, no? So magiging hiwa-hiwalay yan. Ayan yung explode, no? Ang susunod na command naman yung F naman, no? So, yung F na discuss na rin naman natin ito, yan yung fillet, no? So, nilagyan pa nga natin ng radius dito, magiging rounded, no? F, tapos radius, na-discuss natin yung mga option na yon. Halimbawa, ang radius nyo is 1. So, select yung dalawang line na ito, yon, dalawang side, no? So, magkaka-radius siya, no? So, kung gusto nating ibalik, F lang uli, ang radius is 0. O select lang ito, balik sa dati, no? Ayun yan. So yan yung fillet, no? Ngayon kung gusto nating lagyan naman ng sukat ito, yung rectangle natin ito, ang susunod na command is yung QD naman, no? Yan yung quick dimension, which is na-discuss na rin naman natin. So ngayon kasi ang pinag-uusapan natin is yung mga shortcut command, no? Yan yung QD or quick dimension, na? Ayun yan. So, ang susunod na command na pag-uusapan natin yung S, yung stretch, no? Halimbawa, itong sukat na ito i-stretch natin, S lang yan, no? Stretch, no? So, ayun, no? Umahaba siya, no? So, S is yung stretch, no? Ang susunod na pag-uusapan nating command naman is yung hatch, no? O yung H. Ayan yan, no? Ayan yung shortcut command ng paglagay ng hatch, which is na-discuss na rin naman natin yan nung
mga previous video. Yung shortcut command niya is H ng hatch, no? Ang susunod na shortcut command na pag-uusapan natin, yun namang MA, no? O yung match properties, no? MA. So, pwedeng gayahin yung kulay. Halimbawa, itong kulay na ito yung model. Tapos igagaya doon, ayan yung match properties, no? So, napaka-importante nitong match properties na ito. So, MA, select yung model color, tapos igagaya ito. So, ayan yan, no? So, ang susunod na shortcut command, syempre yung copy, no? Ang copy is CO. Ayan yan, no? Imbis na i-type natin ng buo, napaka-importante yung alam natin yung mga shortcut na yan. Ayan yung copy o yung CO, no? Ang susunod naman is yung shortcut command na M. Yung M naman na yan is yung move, no? O ito yung move. So minove lang niya, no? Inilipat lang niya ng pwesto, no? Ayan yung move. Ang susunod na shortcut command yung RO, no? Yung RO is yan yung rotate, which is na-discuss naman natin yung mga previous video. Pwede nating i-rotate ito, halimbawa 45 degrees. O ito yun, no? Yun yung rotate o yung RO, no? So ang susunod na command, yun namang TR, no? So yung TR, yan yung trim command, no? So yung trim o TR, and then para hindi na tayo mag-select ng boundary, double enter. O yun, matitrim na natin, no, lahat ng gusto nating itrim, no? Ayan yung TR, no? So ang susunod na command na importante is yung EX. Yung EX, ayan yung extend, no? Double enter. So pwede nating i-extend yung mga gusto nating i-extend, no? So ayan yung EX na command o yung extend, no? Ang susunod na command, yung multiple line o yung ML, no? So ayan yan, itatype na lang natin ML. Ayan yan, so multi-line ang tawag dyan. So pwede tayong gumawa ng dalawang line kaagad, no? Which is nai-scale din naman yung kapal niyan, no? So na-discuss naman natin dati, no? Yung ML, no? So ang susunod na command is yung aligned, no? Yung which is ang shortcut niya is AL naman, no? Yung align. Halimbawa, meron tayong rectangle dito, no? Which is na-discuss ko dati. AL lang, i-align natin dun sa naka-slant na yon. Ito yung first source point, first destination, second source point, second destination, double enter. Ayun, so na-align na siya, no? Ayan yung aligned o yung AL, no? So, yun namang susunod yung yun namang AR, no? Ang susunod na shortcut command na yung AR. So, na-discuss din naman natin yung array, no? So, ayan yung array command. Ayan yan. So, i-array niya, no? So, merong mga columns and mga rows, no? Na-discuss pa nga natin yung polar array, no? Ang susunod na command is yung PL naman, which is yung polyline, no? O, click lang ito. Itong polyline na ito, nung na-discuss natin, nilagyan natin ng kapal yan. So, hanapin nyo lang yung mga previous video natin, na-discuss natin yung PL, no? So, na may kapal yan, no? Na isa. Gumawa pa nga tayo ng arrow doon, no? So, ito, buo siya, no? So, para hindi maging buo yan, gaya ng diniscuss natin kanina, i-EX lang natin, which is yung explode, no? So, ang susunod na command is yung OP. Importante rin yung OP is yung options, no? So, diniscuss na natin dati yung pag-adjust na dito ng crosshair pointer natin, no? So, ito yun, lumiit na lang yung pointer natin. So, yan yung OP. Tapos, in-adjust ko yung crosshair. Pati nga yung color ng background natin, pinag-usapan natin, no? Na-adjust natin, no? Tapos, pag-usapan naman natin kung paano yung paggawa ng wall, doors, and windows, no? Bibigyan ko kayo ng idea, no? Kung paano gumawa, no? So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline, no? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close, no?
kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline, no? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito, no? Sa mga nanood sa mga video na, no? Nung previous video, ginawa na natin ito dun sa practice number 1 natin, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol, no, yung mga hindi gustong line, no? So after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension. Current layer tayo sa dimension. Tapos QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension mga boss, no, sa mga previous video natin. Diniscuss ko itong quick dimension na ito step by step, no, para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows, no, yung pinto at saka mga bintana, no. Bibigyan ko lang kayo ng idea, no, kung paano gumawa, no. Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator, no. Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo, no. Ngayon ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall, no. So unahin natin yung exterior wall. So ka-current layer tayo sa wall. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no, pati yung pag-apply, no. Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos ang command dyan is ML or multiline, no. Tapos justification tayo, no. Tapos scale natin, exterior wall is 0.15, no, 6 inches. Tapos mag-point na tayo. So ayun. So ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon yung interior wall naman, no. Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline. Mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos justification tayo dahil center to center, 0 ang aanuin natin, no? Kukunin natin, no? Tapos ayan yung interior wall natin. Medyo manipis siya ng konti, no? Dahil 0.10 lang siya, no? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15, no? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So sa totoo lang, sa actual job merong schedule yan mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter yung lapad, yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan, basahin nyo na lang. Tapos yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter, window 1, ito yung 2 meters, no? So ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall. Tapos offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yon, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? So ganyan gawin yung mga door. Tapos kakopy na lang ito mga boss, no? Kung gagawa kayo ng ibang mga door, no? Halimbawa, merong door dito na door 2 ito. Ito yon, yung door 2 is ito yon, no? 0.8 siya. Sa mga bedroom yan, no? Ito yon, 0.8. Tapos 0.8 yan. Tapos ang gagawin lang natin na i-offset natin muna itong sa wall, no, ng 0.10. Tapos 0.8, no? Kahit paano nagka-idea kayo kung paano gawin yan. Tapos extend tayo. Itong mga guideline mga boss, pwede natin i-off yung layer nito, no? Na-discuss naman natin sa layering na pwedeng i-off yung mga yan.
Tapos sa extend. Tapos sa trim tayo. Ayun. So ngayon ikaka-copy na lang natin yung mga boss, no? Copy na lang natin ito. Ilalagay natin doon. Pagkatapos ang gagawin natin na erase muna natin itong arc dahil hindi naman na ano yan. Ito 1 meter ito. Ito naman 0.8, no? I-stretch tayo. Bawasan natin ito ng 0.2. Ayun, kung 1 meter siya, magiging 0.8 na lang yan. So ang gagawin, move natin ito. Baga-arc na lang tayo niyan, no? So arc tayo rito, start, mag-e-end tayo ron, direction, doon. Dito sa kabila, mirror na lang yan mga boss, no? So kung paano ginawa ito, ganito rin ang paggawa, no? Halimbawa, sige, gagawin na rin natin yung sa CR, no? Door 3, ang door 3 is 0.75, no? So i-offset natin ito ng 0.10 muna. Tapos offset tayo ng 0.75, no? Tapos magti-trim na tayo, no? Once na na-trim na yan, pwede tayong mag-copy na lang. Ito, i-copy na lang natin ito para mabilis. Ito yon, no? Tapos ang gagawin natin, bawasan na lang natin ito. Babawas tayo ng 0.05. So magiging 0.75 na yan, no? Tapos i-rotate na lang natin, no? Once na na-rotate na yan, i-move na lang natin. Tapos ang gagawin natin, arc na lang, no? So ito yon, start and direction, no? So ganun lang yung paggawa ng mga door, mga boss, no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito mga boss, no? So kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline, no? Dito. Tapos once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So ibig sabihin, itong line na ito, naka-gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So yun, window 1 is 2 meters, ayun. So ibig sabihin, nag-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan, no? 1 meter doon, 1 meter doon, saka lang tayo magla-line na rito, no? Tapos mag-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggawa ng mga window na yan, no? So same procedure kung dito sa window 2, window 3, at saka sa window 4, no? So ito yon, gagawa tayo ng line, no? Yung guideline natin pwede rito boss, yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin. Tapos trim natin. Tapos ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, no? Mag-o-offset tayo ng 0.75, no? Kasi 1.5 yan, no? So offset 0.75, no? 0.75 plus 0.75, ito na yon, no? 1.5 na yon, no? So magla-line tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, no? So ayun yun mga boss, na after nun sa kabila, edi magmi-mirror lang tayo. So yung mga diniscuss natin command na na-practice natin na dito, na ayun, so para mabilis, na dito window 3, sa window 3 titingnan natin sa schedule 0.5, no? So ibig sabihin gagawa na naman tayo ng line dito, guideline muna. Kung ang magiging basihan natin yung midpoint nito. So kaya titingnan nyo yung plano mga boss, babase tayo sa plano, no? Ako ginawa ko lang basihan ito, pero sa ginagawa nyong plano baka iba, kaya dapat magbabasa rin tayo, no? Kung 0.5 ito, ibig sabihin mag-offset lang tayo ng 0.25 kabilaan, no? So 0.25, 0.25, so 0.5 na yon. After nun, mag-line tayo rito, no? Offset tayo ng 0.05, no? So ganun lang yung paggawa ng wall, doors and windows, no? At least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yung mga wall, doors and windows. Basahin nyo lang yung ibibigay na schedule of doors and windows mga boss. Tapos gawin nyo dun sa ginagawa nyong plano, no?
Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.